Ang pinakabagong balita tungkol sa kontrobersiya at mga epekto ng di umano'y legal na hakbang ng alkalde ng New York na maipaaresto si Benjamin Netanyahu pagdating niya sa US noong Setyembre. Kaya naharap sa balakid ang mga hakbang ni Iran Mamdani matapos linawin ni Pangulong Donald Trump na hindi maaaresto sa anumang paraan ang punong ministro ng Israel habang nasa Estados Unidos. Marami ang gumabatikos kay Mamdani dahil sa kanyang political stunt matapos sabihin kamakailan na nakikipag-usap siya sa kanilang legal department. Tila tungkol ito sa arrest warrant ng International Criminal Court laban sa punong ministro dahil sa mga aksyon ng Israel sa Gaza. Inasahang magsasalita si Netanyahu sa UN General Assembly sa loob ng 2 buwan. Mariing binatikos ng opisina ng punong ministro ng Israel ang mga hakbang ng alkalde. Tinawag din ang ICC na isang huwad na hukuman na walang jurisdiksyon sa mga Amerikano o Israeli. Para sa dagdag na reaksyon, ikinagadala kong tanggapin si Danny Danon, embahador ng Israel sa UN. Kasama natin na yon mula New York. Embahador, salamat sa oras mo. Ito ba ay palabas lang sa politika o political theater? Ano ang opinion mo sa pagsisikap ni Zoran Mamdani na ipaaresto si Benjamin Netanyahu? Hindi naman kasapi ang US sa ICC at wala ring kapangyarihan ng alkalde na magsagawa ng pag-aresto o mag-utos nito. Pero malinaw na may problema talaga. Ano ang opinion mo dito? Palabas lang ito sa politika, alam mo na, walang basehang pahayag. Alam na lahat yan, pati si Mamdani, na wala siyang jurisdiksyon. Hindi kasali ang US sa ICC. Walang arrest warrant na valid sa loob ng US. At higit pa doon, may kasunduan sa pagitan ng UN at US na nagpapahintulot sa mga leader na pumunta at magsalita sa UN. Maari kitang bigyan ng mahabang listahan ng mga leader na pumunta, alam mo, mga diktador, alam mo, at ikinukumpara nila sila sa punong ministro. Nagpunta si Mahmoud Ahmadinejad sa UN para magsalita. Si Muammar Gaddafi, Yasser Arafat, kaya palabas lang ito. Si Mayo Mamdani ay may sariling issue. Sa kasamaang palad, hindi niya matutupad ang mga pangako sa kampanya. Kaya imbes na harapin ang libreng mga bus at libreng matutuluyan at abot kayang pabahay, sinisisi niya ang Israel. Inaatake niya ang Israel. At kung may dapat arestuhin, si Mayo Mamdani mismo, iyon. Siya ang nagkakalat ng galit. Nang udyok siya laban sa mga organisasyong Hudyo. Tinatawag niya silang, alam mo na, madidilin na puwersa. Mga halimaw. Pinupuri niya talaga ang mga teroristang Hamas na lumaho noong Oktubre 7. At nung nakaraang linggo lang, pinadala niya ang kanyang commissioner upang makipagkita sa embahador ng Iran sa UN. Sa huling sandali lamang, kinansela ng State Department ang pampupulong na ito. Kaya sa tingin ko, dapat mong pagtuunan ng pansin ang mga gawain mo bilang alkalde at iwan mo na ang usaping panlabas sa mga tao sa DC na nakikipag-ugnayan sa amin. Ambassador, pagmasdan mo ang suportang nakuha ng isyong ito mula kay Pangulong Donald Trump, nag-post siya sa social media na si Benjamin Netanyahu ay lumalaban sa Islamic Republic of Iran na kamakailan ay pumatay ng 52,000 inosenteng nagpoprotesta. Ito ang salita ng Pangulo ng Estados Unidos. At ipinagpatuloy pa niya na sa nakalipas na 47 taon ay pumatay na mga sundalong Amerikano at iba pa na tinutukoy, syempre, ang rehimen ng Iran. Bakit kaya si Zoran Mamdani ay hindi binabatikos ang mga pinuno ng mundo at ang mga nakatuon sa mga teroristang pag-atake sa buong mundo? Sa halip, nakatuon siya ng pansin partikular sa Israel at sa punong ministro. Kailangan mo siyang tanungin kung bakit niya ginagawa yon. Sa kasamaang palad, may ilan na akala ay titigil siya sa mapanirang pananalita matapos mahalal. Pero hindi yon nangyari. Ipinagpapatuloy pa rin niya yon. Tulad na nabanggit ko, talagang nakikipag-ugnayan siya sa mga kaaway ng Estados Unidos. Hindi ko inaasahan na kakatawan siya sa Israel. Hindi namin siya gusto. Hindi namin kailangan na siya ang kumatawan sa Israel. Nakipag-ugnayan talaga siya sa mga kaaway ng mamamayang Amerikano. Maraming Amerikano ang naiinis na makita ang alkalde ng New York na kumakampi sa mga Iranian at inaatake ang demokrasya na nagpoprotekta sa mga pangpapahalagang kapwa natin pinanghahawakan ng sambayan ng Amerikano. Nakakahiya ito. Alam ko namang palabas lang ito at walang pupuntahan. Kahapon, nagsalita ako sa pangkalahatang asambleya at sinabi ko sa mga kasama ko, may balita ako para sa inyo. Darating dito sa gusaling ito si punong ministro Netanyahu
sa Setyembre. Magsasalita siya sa entablado at ipagtatanggol ang Estado ng Israel kahit ano ang sabihin ng alkalde. Maaring ganun nga, Ambassador, pero ano sa tingin mo? Gaano kalaki ang epekto ng mga publicity stunt na ito, totoo man o hindi, ang mga paratang? Ang mga headline ay nakafocus sa Israel, hindi sa mga issue sa loob ng New York o maging sa mga issue sa buong mundo. Malaki talagang epekto nito pero hindi ako nag-aalala para sa punong ministro dahil malakas kami. Alam namin ang batas. Iniisip ko ang mga Hudyo sa US, lalo na sa New York. At nakikikita nila ang alkalde, alam mo, nagpo-promote ng galit. Alam mo, tumataas ang antisemitismo. Sa halip na harapin yun, nakikipag-ugnayan siya sa masasamang puwersa na nagpapalaganap ng galit. Ang problema, pakiramdam ng marami ay hindi nakatutok ang pamunuan sa tungkulin nilang garantiya ang seguridad ng mga taga New York. Tiyak naming babantayan ito. Nakakabahala ang sitwasyon. Salamat sa oras, reaksyon at pananaw mo, Ambassador Danny Tanan, live mula New York at sa pagsama sa The Rundown. Maraming salamat.